Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong makikibahagi sa pananalig ng Kristiyan. Ngayon po ay ikatlong linggo ng Advento. Magsitayo po tayo. At sumayin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat tumanap sa banal na pagdiriwang. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasabitin mo kami sa nagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Socarias.
Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpapalusya sa iyo ay inalis na ng Panginoon at tinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa nakinang kagalakan, gaya ng diriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa atin. Tiwalang-tiwala ako at wala mong timang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalot ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri sa Panginoon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipaglaman ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malilim na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po tayo. Espiritu ng di kapal na sa aking upang raktan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Tinanong si Juan Bautista ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain, tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at tinanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat namin gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang dapat namin gawin? Huwag kayong manghihingi kaninuman sa pamamagitan ng panghihinip o pagpahatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami ay si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalat ng tanging ng kanyang pagyabang. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang layami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamali, ngunit ang iba ay susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Maraming pagbagay na pinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pamahayag ng mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Alam po natin na 12 na lang po na araw ay Pasko na. Naalala ko po nung ako ay katikista. Nagkatikista po 12 years old. Tinanong po sa akin ng aking mga estudyante mag-Christmas, Brother, ano po ibig sabihin ng 12 days of Christmas? Kasi alam po natin na para sa akin naman, nung panahon na iyon, wala akong ibang maisip na sagot. Sabihin ko, dahil 12, ibig sabihin na iyan, sa Old Testament, 12 tribes of Israel. New Testament, 12 apostles. Mga kapatid, bata po ako nagkatikista doon sa aming parokya, doon sa probinsya. At nung sinarista na po ako sa seminar sa Archdiocese namin, pinagpatuloy ko po yung pagiging katikista at nabigyan ko po ng halaga yung pagtuturo, lalo na sa mga bata. At ako ay nasa filosofiya na ganun rin yung aming ministry, yung apostolate namin doon sa area na malapit lang sa seminaryo po namin. At bigla pong merong malaking sunog doon po sa tabi ng aming seminaryo. Kasi nakatira doon ng mga informants at settlers. Kaya nung panahon na iyon ay gulong-gulo yung mga tao at wala silang ibang magpuntahan kundi yung seminaryo namin na maging evacuation center po nila. At nang na po sila, sabi po ng aming rector, ayusin yung lahat at yung bill namin, yung mayor namin doon sa seminaryo ay nag-ayos po siya na yung merong mga seminarista na dapat na magbabantay sa mga evacuees na dito ngayon sa seminaryo po natin. Huwag mahayaan na sila ay makapasok dito dahil ito ay clausura. Ibig sabihin, walang makapasok dito. So, andun po yung mga ilan sa mga seminarista na magbantay doon sa labi kung saan andun yung mga evacuees. Tamang-tama po, yung araw na iyon ay recollection po namin. At yung magbibigay po ng aming recollection yung aming rector. At ang tanong niya sa amin, ano kaya ang mensahe ng Diyos sa nangyari ngayon? Ano kaya ang mensahe ng Diyos para sa mga tao na nasusunugan? Bigla pong tumayo ang isa sa mga kasama namin na seminarista. Siya po ay biktima ng snatching at saka bulda. Nang isa sa mga tao doon sa
nasunugan. Kaya ang sagot niya, Father, ang mensahe ng Diyos ay magpaalala na sila ay dapat na magbago dahil sila ay makasalanan. Sila ay mga holdovers. Sila ay mga snatchers. Yun po ang mensahe ng Diyos para sa kanila. Galit na galit pa. At galit na galit din yung aming recto. Sabi niya, hindi yan ang pananaw ng isang seminarista. Hindi yan ang pananaw ng isang magiging pare. Hindi yan ang pananaw ng isang mabuting pastor. Eh, parusa namin ng araw na iyon. Karoon kami ng bawat isa holy hour. Buong araw. 24 hours yun. Palitan kami. Bawat isa dapat magkaroon ng gawa ng holy hour doon sa aming chapel. Paminsan po tayo mga kapatid, sabihin natin, ikaw lang ang makasalanan, hindi ako. Kung tayo naging biktima, paminsan naging makasarili din tayo. Iniisip natin na dapat mabigyan tayo ng hustisya. Kaya ang ating kapwa na nagkasala sa atin ay dapat paano sa Kanya. Kaya nangyari sa Kanya yung sulog na iyan dahil sila dapat ay makasalanan. Ano na ba ang mensahe ng Diyos sa karanasan na iyon? O di kaya sa mga karanasan na katulad na sinasabi ko po sa inyo? Ang mensahe ng Diyos ay dapat tayong magtutulungan. Walang kapwa na nangailangan ng tulong na hindi natin tulungan. Kahit na masabi ko natin siya, Father, nagkasala sa akin, bakit ko siya tutulungan? Bakit ko po siya, Father, na gawin itong bagay sa kanya, na gawin ko ang pabor na ito, Father? Ay nagkasala siya sa akin, Father. Dapat maranasan din po niya ang naranasan po ng hirap. Kung yun po ang mentality natin, yun po ang pananaw natin, saan ba yung pag-asa na makita ng Diyos, makita ng tao na nagkasala ng Diyos sa kanyang buhay na buhay at meron pa siyang pag-asa? Kaya po ang mensahe ni Propeta Sophidias po sa ating unang pagbasa. Kung pagnilayan po natin, tayong lahat ay nagkasala, pero ililigtas pa rin tayo ng Diyos. Yun po ang magbigay sa atin ng galak. Yun po ang magbigay sa atin ng saya. Yan po ang magbigay sa atin na sabi sa sarili natin, ay yun pala, ang bawat isa sa atin ay mayroon pa rin pag-asa. Kaya malapit na po yung Christmas, no? Ngayon may third Sunday, Gaudete Sunday, sa ating pagkakahintay, pagdating ng ating Panginoon, tayo po ay dapat masaya. Dapat tayo nagagala. Pero yung tanong, ano ba ang batayan? Ano ba ang measurement? Ano ba ang kasiguruhan na darating ang Panginoon sa atin? Ano ba ang batayan ng ating kagalakan o kasiyahan na ang ating Panginoon ay darating sa buhay po natin? Yung batayan po ay yung paghanda po sa sarili natin na tayo ba ay nagbago. Sa ating ebanghelyo po ngayon, narinig po natin, iba't ibang tao lumapit kay Juan Bautista, nagtanong po sila, ano po ang dapat namin gawin? Ano ba ang sagot ni Juan Bautista sa kanila? Dapat mapagbigay kayo. Meron din lumapit sa kanya na mga publikano at nagtanong, ano po ang dapat namin gawin? Huwag kayong sumingil na higit sa dapat singilin. Meron din lumapit sa kanya ng mga kawal at nagtanong, ano pong dapat namin gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamagitan ng pamimilit o pagparatang na di totoo, masiyahan kayo sa iyong sahod. Yung corruption na nangyari po sa atin. Paminsan, umpisa po ito sa pamilya. Paano rin nangyari sa pamilya po natin? Nangyari din ito sa bansa natin. Tanungin natin sarili natin, ano kaya ang mangyayari kapag ninaan natin na mawawasak ang pamilya? Na mga values na tinuturo natin dati ay ngayon ay hindi na maging values ng bawat pamilya. Sabihin natin, ang hindi tama ay para sa aming Father ay tama. Kasi nagtutulungan kami, nagtatakpan kami, tinatakpan namin ang kasalanan ng bawat isa. Saan mo yung pagbabago? Kaya nga ang pagbabago po mahalaga po sa atin na tayo maging bukas palagi sa presensya ng Diyos. Kasi hindi nagkukulang ang Diyos, palagi niya pinapalala sa atin
na ikaw ay nagkamali, ikaw ay nagkasala, magbalik loob ka na sa akin. Kaya paulit-ulit tayo mag-celebrate ng Christmas. Pero bago noon, meron pang Advent season. Pagdaan natin ang ating sarili, sabihin po natin, Panginoon, ang pagdaan po namin sa aming sarili, ito po ang tanda na kami ay handang tumanggap sa iyong presensya sa bawat isa po sa amin. Pangalawang point po ng aking pagnilayan, ngayon po ay Covenant Sunday, sabi po, ano ba ang joy, kagalakan ng bawat isa? Jesus, others, and you. Mauna sa Jesus sa puso natin. At ang pagmamahal po natin sa Kanya ay dapat ipakita po natin ito sa gawa. In our relationship with others. At tuloy na po yung ating sarili. That's the meaning of joy. Sana po sa pagdiriwang natin sa pananamisa na ito, naisip po natin yung ating mga kasalanan, kahinaan, pabawi tayo, hindi pa huli ang lahat. Kung nakita po natin ang ating kasalanan, ang pagkukulang sa isa't isa, yan ay titig ng Diyos na dapat tayo magbago, magbalik loob sa Kanya. Maraming mga tao na pinapadala ng Diyos po sa atin at pagpalala sa atin na dapat tayo magbago. Sa ibang highway po natin, narinig ng mga publikano, ng mga kawan, ng mga tao na si San Juan Bautista ay siya po ang instrumento ng Diyos na magpalala sa kanila, darating ang Mesiyas, dapat maghanda tayo, magbago na. Baguhin natin ang ating sarili, yung ba tinatawag natin ang metanoia, change of heart. Bakit ba dapat yung puso natin ang magbago? Marami sa atin kapag tapos sa pag-aaral, marami sa atin mayroong mga degrees, pero yung ating puso, yung ating heart are uneducated, illiterate. Hindi natin naturuan ang puso natin na mahalin natin ang Diyos, higit pa sa lahat, higit pa sa sarili natin. Kahit masarap gawin ang bagay, kaya kasalanan, sabihin natin, kasalanan pa rin yan, kahit masarap, ayaw ko yung gagawin, Father, dahil yan ay magbigay sa akin ng miserable ng pamilya, miserable ng sitwasyon. Mga kapatid, iwasan po natin ang magano'n na pananaw na tayo ay palaging andun sa mga sitwasyon na pipiliin natin ang mga bagay na para sa atin ay nagbigay sa atin ng saya, pero hindi pala. Tandaan po, dapat natin turuan ang ating mga puso. Metanoia, change of heart. Magsitayin mo tayo. Sumasampalataya ako sa iyo sa mga kapatid Sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Jesus Cristo, isang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat. Nagkatawang tao siya na ng Espiritu Santo. Ipinanganak si Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ibig. Nanakos sa kinarong ng mga imahan. Na may katawang araw ng buhay mabuli. Umakyat sa langit. Nalulunod sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmula ang paribito at hukom sa namayuhay ng patay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasama ng mga banal, sa kapagawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa gabay ng mga pangaral ni Juan Bautista, napagtanto natin ng malinaw ang pangangailangan sa pagbalik loob sa ating kahinaan magkaroon ito. Pilingin po natin ang tulong ng Panginoon sa timpin nating panalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa simbahan ng lahat at mga pinuno nito, gawa matagumpay na maitaguyod sa ating panahon ang siyang iwang tawagan ang mga tao para magbalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga natutosong maghanap ng kaligayahan na malayo sa Panginoon
Nawa alalahan nilang nasa pagtupad lamang ng kalooban ng Diyos ang kagalak at kalayaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga biktima ng human trafficking, magkaroon naman sila ng pag-asa at inspirasyon sa buhay ni Santa Josefina Pakita na naging isang biktima tulad nila, subalit nakakita ng kagalingan at bagong buhay kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga leader ng ating bansa at ng buong mundo, magkaisa nawa sila upang maibilanggo ang mga human traffickers at mapusa ang lahat ng uri ng karahasan at pag-aalipusta sa karangalan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga nasa media at advertising, sa mundong lalong nahuhumanin sa kalaswaan at karahasan, nawa matanto nila ang kanilang impluwensya sa pag-iisip ng mga tao at mauna sa pagrespeto at pagtatanggol sa karangalan ng mga kalalakihan, kababaihan at kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa ating lahat, tulad ng pakiusap ng Papa Francisco, huwag sana tayo umiwas kundi maging mapagkalingan at makibahagi sa paglaban sa human trafficking at lahat ng uri ng pagsasamantala at pang-aabuso. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Diyos ng liwanag, itulong mo ang aming mga asa ay maging lagi kaming sunod sa Ebanghelyo ng buhay na pinangangailangan at pagpapatuo kay Jesus na siyang bukal ng aming kagalakan at siyang nabubuhay ng kahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po tayo. Magsisayin po tayo. Manalangin kayo mga kapatid, yung pagpag-aayon natin ay lugar ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon yung pagkahain sa iyong mga kamay. Magpulian niya ang karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, paihalin nawang lubos na matapat naming paglilingkod sa pagganap sa tinatag ng iyong anak at sa pagkinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo naming Panginoon. Ang pagsusuko mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanamikan ng mga naging kanilang tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagdating niya ay nilahanin sa Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon naghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami ay nanabig at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiraw ng papuri sa iyo, walang bumpay sa kalangitan, kami nagbubuti sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga umpo, na ulo, pagkawin at lupa, ng kinakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paligid sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiulo po tayo. Ama namin banal, ikaw ang magkanan ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa akin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niyang itiis ang pusang loob ng aming handog, nawagan niyang tinapay, nasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabos kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at amin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman, nung matapos sa kapulan, nawagan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago mo lang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa paglalala sa akin. Magsitalin po tayo. Ipagbuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay lumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay, muling pag-abuhay ng iyong anak. Kaya ninalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis sa kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo yung simbahan ng laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Luis Antonio naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Lalahanin ulit mga kapatid namin na hinay na may pag-asa ng muling pamumuhay na yun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at panginabating kami lahat na makasalo sa iyong buhay mo ng oras. Kaysa mahalaga rin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuha dito sa daigdig ng aming dugo sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikaraman mo sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang namin na nalikha at nagilang araw ng mga bahayan ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. At sumainyo. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang may naminyahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lang ay gagaling na ako. Kaya
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kipagpatawad ng mga kasalanan ay dapat na huwag kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak ng siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluto tayo at ating nasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng mga kailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulan sa nagbabalang makawasan ng kapaligiran na pinagkaloob niyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban niyo kami ng sapat na lakas upang ipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan ang pagbibigayan, sa kalalitaan, pagkarungkusan ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob, sa kawalan ng katarungan, patutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kaming kumalina sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karangyaan at punuin niyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan niyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin natatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Magsitayo tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, kumain ng kapayapaan, Kristo. Salamat sa Diyos. Lord.